You're listening to Puma Podcast. Kung meron ka bang 1,000, 1,500, 2,000 pesos kada buwan, tatabarin ka na ba magtrabaho? Ano magagawa mo sa 2,000 kada buwan? Sapat na ba yan para maging tamad ka? So, categorically, walang tutungtungan ang ganong klaseng pag-iisip, kundi yung individual na bias sa mga tao. It all started with an electricity bill. A number of Filipinos took to social media earlier this year to complain about their account statements, saying they have been paying for a subsidy for low-income households, often informally referred to as 4Ps. The term comes from the Pantawid Pamilyang Pilipino program, the government's flagship anti-poverty initiative from which a lot of these households benefit. The enraged internet users accused them of being excessively dependent on doleouts. The poor and some progressives hit right back, calling the former mata pobre. Thus began an online war of sorts, the middle class versus the poor. In this clash of classes, are there any real winners? And how effective is the 4Ps in addressing poverty in the country? Pag-usapan natin ito. I'm Maro B. Enriquez, and this is Teka Teka. If you've been hanging out a lot on Facebook, you might have read this. Feel free to unfriend me if 4Ps kayo. Magtrabaho po kayo. Pati kayo responsibilidad namin sa pagbabayad ng kuryente. You could just feel the anger and frustration emanating from your screen. While a lot of Filipinos online laughed at the sentiment, being overburdened and overlooked by the powers that be. Definitely, the middle class, medyo just like a middle child, no, in a family, tends to always realize that they're in the middle and they're not getting attention from, like in a family, the much of the attention goes to the youngest and the eldest, and the middle child syndrome is how the middle class gets mad, and they focus too much attention, as I said, unfortunately, on the poor. You just heard Dr. Jose Ramon Albert, a senior research fellow at the Philippine Institute for Development Studies or PIDS. Adding his expert view on the issue, here is Sonny Africa, Executive Director of local think tank Ibon Foundation. Well, syempre naiintindihan namin sa nagmumula yung tensyon. Talaga naman mabigat yung buwis sa middle class. Samantalang, kahit na sinasabing middle class ang kanilang pamumuhay, marami sa mga middle class natin walang gaanong seguridad sa kanilang kita hanap buhay. Nakita natin 'to nung COVID. Marami sa mga middle class natin na tulak sa kahirapan dahil dun sa, pandemya, dun sa mga lockdown. So, totoo din na, mabigat ang buwis sa kanila. Totoo din na wala naman silang, gano'ng seguridad sa pangkabuhayan nila. Pero totoo din na hindi sila nabibigyan ng ayuda. Pero lumalala lang 'yan kasi nakita nila na nabibigyan ng ayuda yung mahirap. Like I said at the beginning, all this tension started with an electricity bill. Many were shocked to learn about the Lifeline rate inclusion, a socialized pricing mechanism granting discounts to qualified end users who are financially unable to pay the full cost of service. Here's DSWD Assistant Secretary and official spokesperson Irene Domlao to explain. There's a law on the lifeline subsidy rate, and the program is being implemented by the Department of Energy and the ERC. The ERC is the Energy Regulatory Commission. Now, ang participation ng DSWD doon is to provide the list of 4Ps beneficiaries to the DOE and to the ERC. Bakit po? Kasi ang layunin ng batas na iyan ay para matulungan yung mga mahirap nating kababayan ranging from 0 to 50 kilowatt per hour, 100% ang kanilang discount. Pero malamang sa malamang, ang gamit lang nila ay electric fan, bumbilya, charger sa cellphone. No? Kasi kung ganun lang yung energy consumption mo, most likely, you really have
not much appliances. Now, if your consumption is from 51 to 70 kilowatt per hour, you get 35% discount. And then if your consumption is from 71 to 100 kilowatt per hour, you get 20% discount. Now, of the more than 3 million household beneficiaries sa ating pong bansa, only more than 130,000 ang nakaka-avail ng discount po na ito. As more people joined in on the issue, the topic then shifted from hidden fees in account statements to a heated discussion on who deserves to receive government aid, like the 4Ps. Here is Asik Dumlao once more. The Pantawid Pamilyang Pilipino program is one of the social protection measures of the government to reduce poverty in the country. It invests in human capital, particularly in education and health of our children beneficiaries. We've always believed that to break the intergenerational cycle of poverty, we have to ensure that our children are able to go to school and are healthy and properly nourished. So under the Pantawid Pamilyang Pilipino program, there are specific conditions that our beneficiaries need to comply with. For education, children enrolled in elementary, junior high school, and senior high school must be attending at least 85% per month. Also, our beneficiaries must be attending family development sessions. That's the monthly meeting or gathering of our 4Ps beneficiaries. And of course, yung mga beneficiaries natin are also required to visit their health centers or healthcare providers for proper health care. For pregnant women, they need to visit their health centers for post and prenatal care. Children must visit their health centers for growth monitoring, vaccination, immunization, and again, health monitoring. To emphasize, the 4Ps is a conditional cash assistance for 7 years, consisting of an education grant, health grant, and rice subsidy. For children enrolled in elementary, they would receive 300 pesos per month. Children enrolled in junior high school will receive 500 pesos per month. And children enrolled in senior high school will receive 700 pesos per month, provided again that they comply with the specific conditions of the program. Now, for health compliance and attendance to family development sessions, they will receive 750 pesos per month if they have complied with the conditions. How does a family become a beneficiary? To qualify for the Pantawid Pamilyang Pilipino program, you need to be included and identified as poor in the listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. But since nag-sunset na ang listahanan, CBMS na or the Community-Based Monitoring System na ang ating targeting mechanism. Now, if you are identified as poor, you need to have children 0 to 18 years old, or there should be a pregnant woman at the time of the enumeration. And third eligibility requirement is you must be willing to comply with the specific conditions of the program. That is why there's an oath of commitment signed by our program beneficiaries. So if you meet those 3 eligibility requirements, you'd be able to, you would be included in the Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sa madaling salita, if they do not meet the predetermined requirements, they are not qualified to receive money from the government. The Department of Social Welfare and Development under the leadership of Secretary Rex Gatchalian is very proud to say that we have already helped more than 1.6 million beneficiaries of the program to exit from poverty because nag-improve na yung kanilang level of well-being. We attribute the success of the program to the beneficiaries themselves. Kasi we're just an instrument. Ibon Foundation's Mr. Africa acknowledges the need for the program. Sa punto de vista ng mga individual na pamilya na nakakatanggap ng 4Ps na ayuda, walang duda, malaking tulong yan kahit napakalitang binibigay, kahit mahal pa rin ng presyo ng bilihin, of course makatulong yan. But he disagrees with the DSWD on its effectiveness. At ang ideya nila, kung mabigyan daw ng ganitong klaseng conditional cash grant sa mga pamilya, mahihinto ang paborito ng termino intergenerational cycle ng kahirapan. Ibig sabihin daw, mapuputol na
yung pinapasang kahirapan ng kada henerasyon. Pero yun nga kahit kilalanin natin yung positibong epekto ng 4Ps dun sa hindi nakakatanggap, ang mas tanong, sukatin natin bilang isang flagship anti-poverty program na naiwawaksi ang kahirapan sa bansa, bakit siya nagkakaproblema? Mukhang hindi siya mabisa kasi tuloy-tuloy yung pagdami ng bilang ng mahirap na pamilya, kahit na grabe yung paglaki ng pondo na binibigay sa 4Ps. For 2026, the budget for 4Ps went up to 113 billion pesos after being reduced last year. In response to the critics of the program, Asik Dumlao says, We admit that no program is perfect, and we know that we could always do better. That's the reason why we listen to our 4Ps beneficiaries, we listen to our 4Ps staff, so that we also know how to recalibrate our systems and improve how we deliver the program. Mr. Africa also questioned the conditionality of the 4Ps. Sa amin yung pinakamotibasyon ng conditionality, nagtitipid yung gobyerno. Kasi kung magtakda ka ng conditionality, mas mababawasan yung mabibigyan mo ng tulong at makakapagtipid ka. Kasi totoo naman totoong hindi lahat ng pamilya ay nami-meet ang lahat ng mga standards na tinatakda ng conditions. Kaya makatipid yung gobyerno. Pero tama kayo, balikan natin yung sitwasyon. Kung yung ayuda ay karapatan ng mahirap na pamilya. Kasi mahirap sila. Hindi sila mahirap dahil tamad sila Mahirap sila kasi wala silang makuhang trabaho. Kung kilalanin yun at wag maging paternalistic o napaka-condescending sa pamilya na sinisisi sila essentially na mahirap kayo kasi tamad kayo, hindi niyo pinapaaral mga anak nyo, hindi niyo pinapagamot yung mga anak nyo, hindi niyo pinapa-check up. Medyo mali yun So, sa amin, yung pagiging conditional ng 4Ps ay nasa diwa primarily ng pagtitipid para hindi kailangan bigyan ng lahat. Kasi ang gusto nga nila targeted. So, dagdag na pagta-target yung conditionality. At sa amin, sa Ibon, galit na galit kami sa konsepto ng targeted. Mahalaga masapol yun kasi kung ito ang sinasabing flagship anti-poverty program ng gobyerno, tulungan lamang yung pinakamahirap, paano yung hindi masyado mahirap na kailangan ng tulong? Paano even yung lower middle class na hindi ganun katindi ang pangailangan sa tulong? Ang kailangan talaga, hindi targeted na ayuda, universal ayuda sa lahat na nangangailangan. During our interview, we calculated a good, solid amount of cash assistance that he thinks will be enough for a regular Filipino family. So yung question ng magkano ba dapat yung binibigay na ayuda, may dalawang aspeto siya. Isang aspeto siyempre, magkano ba yung kailangan ng pamilya. Pero, siyempre, may isang aspeto din, magkano ba yung ma-afford ng gobyerno batid dun sa kanyang sistema ng pagkita mula sa buwis o anuman. Say 30,000 pesos ang kinakailangan ng pamilya para sabihin na hindi komportable, hindi maluho, pero at least nabawasan yung bigat ng kahirapan. Safe sabihin na kailangan ng on a monthly basis ng pamilyang Pilipino ng 10 to 15,000 pesos na ayuda. Hindi para sa maluwang pamumuhay, kundi para makahinga lamang dun sa araw-araw na sakripisyo at hindi ng problema mula sa napakasikip na budget. Dr. Albert of PIDS weighs in. What makes 4Ps interesting for us is that it's not a dole out. Some people think it is a dole out, but it's not. It is an investment in the next generation, especially children of the poor. And one can never go wrong investing in children. The cash today is conditional on behaviors that build human capital tomorrow. When people say dole out, it's just you're giving money, you're throwing away money. When actually it is, as I said, a conditional cash transfer, meaning people are given some money provided they change their behavior. They invest in their children, they invest in pregnant mothers. The only thing is, I think it's some people who mistake this as just dole out because for them they don't understand these co-responsibilities.
One thing, however, that all three speakers can agree on is this. The program does not make the poor lazy or indolent. Hindi po natin tinuturuan maging tamad ang ating mga 4-piece beneficiaries. Magkano lamang po yung tinatanggap nila. And it's not adequate or it's not sufficient to address or provide yung pangangailangan po ng isang pamilya. That was Asek Dumlao. When people say that that the program makes people lazy, there is no evidence about that. Many of the surveys done, whether even by the PSA, which is done independently, what happens is that in fact many of the four-piece households, they want better jobs. It's recorded that they want better jobs. That was Dr. Albert. And here's Mr. Africa. Kung meron ka bang 1,000, 1,500, 2,000 pesos kada buwan, tatawarin ka na ba magtrabaho? Ano magagawa mo sa isa, 2,000 kada buwan? Ano magagawa mo sa 20, 22,000 kada taon? Sapat na ba yan para maging tamad ka? So, categorically, walang tutungtungan ang ganong klaseng pag-iisip, kundi yung individual na bias sa mga tao. Yung totoong issue dyan, hindi yung katamaran ng Pilipino. Ang totoong issue dyan, yung kawalan ng disenteng trabaho, yung kawalan ng trabaho na may disenteng kita, yung kawalan ng masiglang industriya at maunlad na agrikultura para maglikha ng trabaho para sa lahat ng Pilipino. With all this talk of supporting the poor, where does the middle class factor in? Are they also eligible to receive some form of aid? The DSWD says yes. Meron po kaming tinatawag na assistance to individuals in crisis situation. Alam niyo po kasi marami rin sa mga middle income class na kapag tinatamaan po ang isang miyembro ng pamilya ng sakit o namamatay ang isang miyembro ng pamilya, especially kung breadwinner yun, even their savings are exhausted and they also need assistance for their medical needs, burial needs, and pumapasok po dyan ang DSWD. Maaari po silang magpunta sa aming pong pinakamalapit na field office and they could avail of their services. Asik Dumlao also addressed the indignation felt by middle-income earners regarding their contributions to the government. We're very grateful to everyone, especially those who belong in the middle income class, because their taxes go to programs such as 4Ps and other social protection measures. And malaking tulong po talaga ito, lalo na sa pagpupursue nga natin ng inclusive development sa ating pong bansa. Through social protection, we are able to lessen the gap between the poor and the not poor. And while we're still on the topic of the middle class, Dr. Albert says their anger over taxes is justified. Pero wag tayong magalit sa mga porpis. Wala namang nagsabi sa kanila magkaroon ng lifeline subsidy. Kaya lang, sila na naman ang bine-blame. Mababait po sila sa totoo lang. Marami sa kanila mababait at may masisipag at wag sana nating maliitin ang mahihirap. Kasi sa totoo lang, hindi nila ginusto na maging mahirap sila. Kailangan nilang tulong at marami sa kanila ay unti-unti naman na nag-i-improve ang kanilang sitwasyon, lalo na kung unti-unti rin tinutulungan natin sila. Try to even switch places with them, even for a day, and you will see how difficult it is to be poor. It is not a personal failure of the poor, it is a failure of society. As we reach the end of our episode, we ask, sa usapin ng kahirapan, ano ba ang dapat gawin? Here's Mr. Africa. Hindi madali yung usapin ng pag-resolve ng kahirapan sa bansa. Kung gusto mo iwaksi ang kahirapan sa bansa, kailangan mo i-transform ang ekonomiya para maglikha ng sapat na trabaho para sa lahat ng Pilipino na naghahanap ng trabaho. Kaya ang pinaka-dapat totoong flagship anti-poverty program ng gobyerno, palakasin ang lokal na industriya, kailangan paunlarin ang lokal na agrikultura. At para magawa yon, hindi pwedeng hayaan lamang sa malayang pamilyan. Kasi yun ang ginawa natin kung na makanakarang dekada. Medyo big words, right? Well, what it simply means is that the government should invest in our local producers and workers
and create jobs with livable wages. Moreover, the government should invest in real public services instead of allowing private corporations to take over these. He also has some parting words for everyone. Sa akin pinakamahalaga, huwag maghati-hati yung mamamayang Pilipino. Hindi kaaway ng middle class ang mahirap, hindi rin kaaway ng mahirap ang middle class. Huwag natin kalimutan, there are more things bringing us together than tearing us apart. So, There's a Filipino song that goes, "Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa." In a country that is literally divided, it is easy to lose sight of what really binds us together as a nation. Our deep sense of community. Sa issue ng middle class kontra mahirap, walang malinaw na panalo. Dahil wala naman kasi dapat nakakalamang, lalo na sa usapin ng ating mga karapatan. Muli, ako po si Maruby Enriquez, and this has been Teka Teka. This episode was produced by Trisha Aquino and audio edited by Anthony Tobias. Subscribe to Teka Teka on Spotify or to Puma Podcast on YouTube. Maraming salamat po.